everyone! In this video, I'm going to discuss about divorce abroad and remarriage. Dahil doon po sa aking naunang video about divorce, acknowledgement of divorce, napakadami ko pong nabasang comment. So, napagdesisyonan ko po na gumawa po ng bagong video tungkol po sa mga sa lahat ng mga concerns and comments sa mga kababayan po natin and even foreigners actually. At alam naman po natin na anong tawag nito? Alam naman po natin sa Pilipinas, hindi pa po legal ang diborsyo para sa mga Filipino citizens. Maliban na lamang kung ikaw po ay kasal ng isang foreigner, halimbawa, ang aking asawa ay Spanish, or kung ang iyong asawang babae ay Amerikano, o kung anong nationality po. Dahil kapag ang dalawang Filipino ay nagpakasal, alam naman po natin na hindi pa po legal ang diborsyo sa Pilipinas. Okay, anuhan muna natin. Kapag ang isang Pilipino ay nagpakasal po sa Pilipinas, kahit saang sulok man ng mundo ay nasasakupan ng batas sa Pilipinas. Halimbawa ako, ikinasal sa Pilipinas, nanirahan sa Espanya. So, according to our national law, wherever I may be or they may be, sakop pa rin po tayo ng ating batas. Kaya po, ngayon, ipagpalagay, kasi ito yung maraming tanong sa akin eh. Okay, hiwalay na sa divorce na sa ibang bansa. Palagay natin, katulad ko, kasal ako ng Espanyol, divorce na sa Espanya. Tandaan po natin na ang diborsyo na isinagawa sa ibang bansa ay hindi po otomatikong kinikilala sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi ka pa divorce sa Philippines, pero divorce ka sa ibang bansa. Ang asawa mo or ex-husband mo na ibang lahi o ibang nationality, legal na po siyang pakasal. So, ang tanong, okay, may ganitong cases. Okay, ipagpalagay na natin na nag-divorce kayo na hindi ka pa, ipagpalagay na ako, divorce na ako, hindi pa ako Spanish citizen. So, dito sa Spain, divorce na ako, pero sa Philippines, pa rin po ako, married pa rin po ako. Pero, paano, Catherine, kapag Spanish citizen na ako, nag-divorce kami, Spanish citizen ka na? Well, yun po ay swerte mo. Kasi, consider na yung divorce nyo. Like, ka na din sa Philippines. Kasi, Spanish citizen ka na. Pero kung ikaw ay ikaw ay Filipino citizen pa rin, hindi ka pa po, hindi ka paligtas sa batas ng Pilipinas. So, anong gagawin mo? Ipapa-acknowledge mo po ang iyong diborsyo sa, sa ating bansa. Para, mari kang humiling sa korte o ideklara na ang inyong kasal ay ipa-void o walang visa. So, ito po, kinakailangan po ng isang formal na petisyon sa korte upang magpatuloy sa proseso ng pagpawalang bisa ng kasal, at doon ay magiging basihan na maaari kang magpakasal ulit. So, ayun po hindi po yun automatic. So, ang next question, okay, so kung ganun pala, kasi meron mga ibang foreigners na nagme-message sa akin, kung pwede na ba daw siyang magpakasal ulit. Yes, yung Spanish citizen or American or whatever, pwede na silang magpakasal dahil legal sa bansa nila. Pero,
Kung gusto nilang magpakasal ulit sa Pilipinas ng isang Filipina, kung ano po ang gagawin ng babae na ipa-acknowledge, kasi kasal pa rin yung ano na yun dun sa atin So, kailangan niyang ipa-acknowledge ang kanyang divorce para pwede siyang magpakasal ulit ng Filipina. Kasi ang daming nag-comment doon sa first video ko na divorce na siya, na ganito, na ganyan, pero nagkaroon siya ng bagong girlfriend, gusto niyang pakasalan ulit, pero Filipina pa din yung babae, ganito, ganito, ganito. So, yun po ang gagawin. Ibig sabihin, pwede yung divorce na ibang lahi magpakasal sa bansa nila o sa ibang bansa. Pero, pag sa bansa po natin, gagawin nila ang katulad ng gagawin nating mga Filipina na ipapa-acknowledge mo ang iyong divorce para mapapawalang visa or ipapa-void nga ang iyong marriage. So, yun po yung ano po, kasi yun ang napakadaming tanong na paulit-ulit po doon. At yun nga po, katulad ng aking mga nabanggit, wala po tayong wala tayong magagawa dahil walang diborsyo sa atin alam ko sinusulong na po, pero naalala ko tuloy bigla, sabi ng co-teacher ko nung bago ako ikinasal bago o after yata, yun pala, sabi niya, oy sana Ma'am Carty, hindi ka nagpakasal dito sa Philippines kasi walang divorce. So, bigla ako napaisip ngayon, sabi ko, syempre 'di ba nung ikaw naman ay nagpapakasal nung mga panahon na yun, hindi mo naman iisipin na mag-divorce kayo. I mean, we believe in happily ever after. Or should I say, yun ang dream ng lahat ng babae. Pero katulad po sa aking ang daming mga rason na hindi natin alam kung 'di ba, kung hindi na maganda, kung hindi na healthy ang relationship, siguro karapatan din nilang sumaya, 'di ba? Naniniwala naman ako, okay, tayo kasi mga Catholic ay conservative yung ating culture. Wala namang masama doon. At saka kahit sino naman, I think, kahit ibang lahi, gusto naman nilang magkaroon ng successful na marriage. Kaya lang, katulad ng aking nabanggit kanina, kung hindi na maganda ang halimbawa kung ako babae, may babae yung aking asawa, okay lang ba yun? Para lang masabi na buo yung pamilya tapos niloloko ka? Syempre 'di ba, hindi okay yun. Kumbaga para sa akin, hindi na yun healthy. So may mga para sa akin, may mga sitwasyon na dapat titingnan para naman bigyan din natin ng pagkakataon, 'di ba? Yung isang tao na sumaya, hindi pwedeng hanggang doon na lang yung buhay niya, hindi na siya pwedeng lumigaya ulit dahil naikasal siya sa maling tao. Oh, mali. Ganun talaga, maling tao. Nagmahalan naman sila. Pero may mga pagkakataon na sa ibang bansa kasi ang bilis lang ng hiwalayan nila Wala silang dito. Wala nang usap-usap mga abogado na lang. Tapos ganun na lang. Sabi ko, ganun na lang. Kasi nga, sila mas pinahahalagahan nila yung ng tao, ng bawat isa na kailangan sumaya, hindi pwedeng magsakripisyo ang isang tao or pipilitin mo na magsama dahil nga kasal sila. So, hindi ganun. So, ayun po, sana po sa video kong ito ay nasagot ko po ng malinaw yung mga comments doon sa nauna ko pong video na paulit-ulit po na tinatanong na paano po yan, kasal po ako or residente na po ako ng ibang bansa, pwede na ba akong mag-file ng divorce, maraming ganyan. So, katulad po na aking nabanggit, kahit divorce ka na sa ibang bansa, kung citizen ka na bago kayo nag-divorce, swerte mo, day. Swerte mo, congratulations. Yon, valid yon. Kaya lang, kung kayo ay nag-divorce at Filipino citizen ka pa din, kailangan mo pang ipa-acknowledge ang iyong divorce sa ibang bansa.
Ayun lamang po. At muli maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking video. At sana po pero po, bago po pala ako magtapos, lagi po nating tandaan na magkaiba ang proseso batay sa partikular na kaso o legal na kondisyon mo o yung kondisyon ko. Mas maganda na kumonsulta sa isang abogado na eksperto sa family law upang malaman ang iyong mga options at mga hakbang na dapat gawin. So, ayun po. Sana po matupad po ng lahat ng mga nagnanais po ang kanilang layunin sa buhay. So, yun lamang po. God bless everyone. Ciao!